Hi there! Nandito po ulit tayo sa aking Green Studio channel. Bago natin itampok ang ating bida sa ating kwento for today, pasyal po muna tayo sa garden. Alam niyo ba na kahit man-made ang isang garden, they still represent natural environments. With trees and shrubs and plants that are all taking in carbon dioxide and releasing oxygen. Eka nga the garden can incorporate both natural and artificial materials. So refreshing, right? Another showbiz patriarch po ang ating bida for today. Siya ang nagsimula ng angkan ng mga Fernandez sa pelikula. Somehow sa mga bagong henerasyon ay pamilyar sa atin si The Boy or Rudy Fernandez at ang anak nitong si Mark Anthony Fernandez. Sila ay nagmula kay Dr. Gregorio Fernandez. Kilala rin siya sa tawag na Doc Greg at isa siyang sikat na actor at director noong dekada 30 at 40. Yes, siya po ang ama ng sikat na action star na si Rudy Fernandez. Si Doc Greg ay kilala rin sa palayaw na yoyong lalo na sa kanyang mga kapamilya. Ipinanganak siya sa Lubao, Pampanga noong May 25, 1904. Ang kanyang mga magulang ay sina dating Mayor Eugenio Aranita Fernandez at Maria Montemayor. Emphasize lang natin yung spelling ng Aranita, it's letter I, compare doon sa kilalang clan ngayon ng mga Araneta, which is hindi daw sila related. Na-research natin ito at may nag-comment na kapamilya mismo nila. Ang ama ni Yoyong na si dating Mayor Eugenio Fernandez ay nanilbihan sa Lubao, Pampanga noong 1901 to 1905. Sa kabataan ni Yoyong ay siyempre nakatira siya sa Lubao, Pampanga at ang lugar na ito ay mayaman sa tradisyon ng zarzuela kaya maaga siyang na-expose sa mga performance arts. Nag-aral si Yoyong ng elementarya sa Lubao Elementary School at nag-high school naman siya sa Pampanga High School mula 1921 hanggang 1925. Nang magkolehiyo na siya ay napili niyang propesyon ang maging dental surgeon. At nag-enroll siya sa Philippine Dental College. Habang nag-aaral ay nagtatrabaho na rin siya bilang isang tax agent sa BIR or Bureau of Internal Revenue. Dahil mahilig din siyang manood ng mga pagtatanghal ay inumpisahan na rin niyang alamin ang mga pasikot-sikot sa isang production company. Inalam din niya kung paano magsimula ang isang artista. Kinalaunan ay naging artista siya ng Tomas Lichaucos Mayon Photoplay Corporation pagkatapos niyang mag-audition noong March 1928. Although may mga naitalang pelikula na nagawa niya noong 1927, ngunit maaaring ang role niya dito ay extra o maliit lamang. Habang ginagawa niya ang kanyang unang pinagbibidahang pelikula noong 1928, siya ay 24 na taong gulang at malapit na siyang magtapos ng kanyang kursong dentistry. Unfortunately, ang pelikula na ginagawa niya sa Mayon Photoplay ay hindi natapos dahil pumunta na ang may-ari na si Mr. Lichauco sa Amerika. Nalangkot man si Yoyong ay itinuloy pa rin niya ang pag-aartista. Nag-audition siya kay Jose Nepomuceno at siya ang napiling lead actor para sa pelikulang Anak sa Ligaw ng taon ding iyon, 1928. At dito na nagsimula ang matagumpay na karera ni Yoyong bilang aktor at direktor. Sumunod na taon, 1929, ay napasaya ni Yoyong ang kanyang buong pamilya dahil sa wakas ay natapos na niya ang kanyang kursong dentistry.
Kumuha agad siya ng board exam ng taon ding iyon at sinuwerte naman na pumasa agad siya. Prinaktis naman niya ang kanyang propesyon at lumayo muna siya sa mundo ng showbiz. Sa maikling panahon ay naging pribado ang kanyang buhay bilang isang doktor. Ngunit ang tawag ng paggawa ng pelikula ay hindi niya matanggihan. Dahil naging successful ang kanyang unang pelikula, ay may offer ulit na magbida siya katambal ang actress na si Sofia Lotta. Nagsama sila sa isang silent film na may pamagat na Yesterday, Today, and Tomorrow. Dinirek ito ni Faustino Licauco para sa Mayon Photoplay, ngunit hindi rin ito naipalabas sa mga sinihan. Nag-move on naman agad si Yoyong at nagtambal ulit sila ni Sofia sa movie version ng sikat na tulang Tagalog ni Florentino Collantes, Ang Lumang Simbahan. Kahit newbie pa rin sa showbiz, si Doc Greg ay isinama niya sa pelikula ang isang kapwa kabalen at pamangkin niyang si Rogelio de la Rosa sa pelikula. Ipinakilala niya ito kay Jose Nepomuceno nang malaman niyang naghahanap ng matangkad at gwapong artistang lalaki ang producer upang itambal sa mistisang si Rosa Stagner o Rosa del Rosario. Yoyong was a much sought-after actor in the 30s, appearing as a dandy in the film Collegian Love as a young fashionista influenced by American ways. He wore a blazer with a hanky sticking out of his pockets and a white bonsal hat that was to become his signature look. Ayan po siya. Si Doc Greg ay hindi kontento sa pagganap lamang sa mga pelikula. He transitioned to work behind the camera as a director. Ang kanyang first directorial debut ay ang pelikulang Asahar at Kabaong noong 1937. Naging successful ang kanyang unang directorial job at napansin agad siya ng ibang movie outfits. Kinuha ang kanyang serbisyo ng iba't ibang movie film company at si Doc Greg ay naging freelance actor at director nung time na yon. Dinirect din niya ang kanyang pamangkin na si Rogelio de la Rosa at Rosa del Rosario sa pelikulang Señorita. Sa LVN Studio, naging mas productive ang karera ni Yoyong. Ang film studio ay nagsimula noong 1938 na itinatag ng tinaguriang The Legendary Grand Dame of Philippine Movies na si Doña Narcisa de Leon o kilala sa tawag na Doña Sisang. Narito naman ang mga pelikulang ginampanan ni Doc Greg bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang mga pelikulang naipalabas sa mga sinihan. Taong 1927, Hot Kisses, The Filipino Woman, at La Mujer Filipina. 1928, Ang Lumang Simbahan. 1930, Child Out of Wedlock. 1931, Ang Lihim ni Bathala at Moro Pirates. 1932, Ligaw na Bulaklak. 1937, Taong Demonyo at Asahar at Kabaong. Narito naman ang mga pre-war movies kung saan siya ang direktor. 1937, Asahar at Kabaong. 1938, Celia at Balagtas. 1939, Tatlong Pagkabirhen. At 1940, Señorita. Nanamlay ang karera ng lahat ng nasa showbiz nang dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig sa bansa noong 1942 after bombahin ng Hapones ang Pearl Harbor noong December 8, 1941. Tumagal din ng mahigit 3 taon ang pananakop ng mga Hapon sa ating bansa hanggang tayo ay lumaya noong 1945. Pagkatapos ng digmaan ay muling nanumbalik ang produksyon ng mga pelikula. Sinabihan ni Doña Sisang si Yoyong na gumawa ng pelikula tungkol sa gyera
Nahango sa hit war drama play na Garrison 13. Naging blockbuster hit ang movie version at kumita ito ng malaki. Sa katunayan, sa Dalisay Theater pa lamang ay 145,000 ang kinita nito sa isang sinihan. At napakalaki po ng value na ito noong panahon na iyon. Ang iba pang mga successful LVN movies niya ay Dalawang Daigdig as a director-actor noong 1946, Miss Philippines 1947, Puting Bantayog 1948, Kampanang Ginto at Kapas noong 1949, at Kandaba at Kontrabando 1950, 1951, Bayan o Pag-ibig at Dugo sa Dugo. Noong 1952 ay Rodrigo de Villa, isa itong color film na co-produce ng LVN at ng Persari Films of Indonesia. 1953, Philippine Navy, Squatter at Dagohoy. 1954 ay Prinsipe Tinyoso at Singsing na Ginto. Sinasabi na nung pumasok ang taong 1955 ang pinaka-the best year ni Yoyong. Dinirik niya ang mga classic film na Dalagang Taring at ang most acclaimed movie of the year na higit sa lahat na pinagbidahan ni Rogelio de la Rosa at Emma Alegre. Humakot ng 6 na awards ang nakuha ng pelikulang ito sa FAMAS, kasama na ang mga main awards na Best Picture, Best Actor at Best Director. Ang pelikula ang higit sa lahat ang naging Philippine entry sa 1956 Asian Film Festival. Si Yoyong ang nanalong Best Director Award at Best Actor Trophy naman para kay Rogelio de la Rosa. By the way, aside from the director, si Yoyong din ang screenwriter ng pelikulang higit sa lahat. Taong 1957, sa ika-18th anniversary ng LVN Pictures ay dinirect ni Doc Greg ang mga klasikong pelikula na Medalyang Perlas at Luksang Tagumpay na nanalo ng Best Picture Award sa FAMAS. Narito naman ang mga post-war movies na ginampanan ni Doc Greg. 1946, Prinsipeng Hindi Tumatawa. 1949, Florante at Laura at Kapas. 1950, Kontrabando. Narito naman ang mga post-war movies na kanyang dinirect. 1946, Garrison 13. 1947, Miss Philippines. 1948, Puting Bantayog. 1949, General Gregorio del Pilar, Kampanang Ginto, at Kapas. 1950, Kontrabando at Kandaba. 1951, Dugo sa Dugo, at Bayan o Pag-ibig. 1952, Rodrigo de Villa. 1953, Squatters, Philippine Navy at Dagohoy. 1954, Singsing na Tanso. 1955, Dalagang Taring at Higit sa Lahat. 1956, Medalyong Perlas at Luksang Tagumpay. 1957, 10,000 pisong Pag-ibig at Hukom Roldan. 1958, Malvarosa, Casa Grande, Ay Pitita, at Ana Maria. 1959, Panagimpan. 1960, Kung Ako'y Mahal Mo, at Awit ng Mga Dukha. 1963, Emily, at The Diosdado Macapagal Story. 1966, Ang Nasasakdal. At 1971, Daing. Ang pelikulang Malvarosa ay nagpapanalo kay Rebecca Del Rio ng Best Supporting Actress Award sa FAMAS International Prestige Award of Merit
at sa Asian Film Festival Award. So magaling talagang direktor si Doc Greg. Ang ating dashing actor, director at doktor ay may makulay ding pag-ibig. Ikinasal siya kay Marie Paz na may screen name na Pilar Padilla. Si Pilar ay panganay na anak ni dating governor ng Bulacan na si Jose Padilla Sr. Ikinasal sila noong 1936 sa Lubao, Pampanga at nagkaroon sila ng 8 anak. Grabe no, nung panahon na yun paramihan talaga ng mga anak. Ito ay sina Maria Luisa na naging artista din at may screen name na Merly Fernandez, isang sexy o bold star noong 70s. Sumunod naman sina Maria Paz, Maria Isabel, Jose, Maria Teresita, Emmanuel Rodolfo o kilala sa showbiz bilang si Rudy Fernandez o The Boy at si Mary Ann. Kung napansin po natin, yung mga pangalan noon meron talagang Mary or Maria at sa lalaki naman ay merong Jose. Taong 1961 ay nagretiro na si Doc Greg sa paggawa ng mga pelikula at tumira sila ng kanyang pamilya sa San Juan. Manaka-naka ay gumagawa pa rin siya o nagdidirect ng mga pelikula pag may magandang offer gaya noong 1963, 1967 at 1971. Taong 1967 ay naparangalan si Yoyong ng gantimpalang Gat Puno Mayor's Award bilang isa sa 37 illustrious pioneers of Philippine movies. Ito ay ginanap sa okasyon ng Manila Garden Foundation Day. Dr. Gregorio Fernandez died on March 11, 1973 sa edad na 68 years old. Hinatid siya sa kanyang huling hantungan sa San Felipe Catholic Cemetery sa Mandaluyong City. He left behind a legacy of classic and multi-awarded films, a visual testament to Kapampangan creativity at its best. Kung napanood po natin ang ibang mga videos about our Golden Stars, lalo na ang mga patriarchs ng kanilang angkan, napansin po natin very well educated sila, no? Kahit si late Fernando Poe Sr. na isang chemist at graduate na ng UP Diliman, ay nag-enroll pa rin sa Philippine Dental School kung saan nagtapos si Doc Greg. Ganon nila pinahalagahan ang edukasyon noong panahon na iyon. At dahil edukado, makikita mo naman kung paano nila tinaguyod ang kanilang pamilya. Magaling ang kanilang decision making at matagumpay ang kanilang karera at buhay pamilya. So what happened sa mga bagong henerasyon? So sana ang alamin natin ang buhay nila. Pag nalaman natin ang buhay ng mga Golden Stars, nagiging inspirasyon natin. Na sana all, ganun din tayo, we can balance family life and career. Kasi sa buhay natin, kailangan talaga merong contentment at fulfillment. Life is all not about the money. Importante pa rin talaga ang pamilya, masayang pamilya, at masaya ka sa sarili mo. Sana sa mga kabataan, wag kayong magmadali. Career is always there. And having education is one of life's journey na talagang ipagmamalaki mo kahit saan ka man mapunta. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood.